Sa mundong ito, dalawa lang ang uri ng tao, ang tumatapak at ang tinatapakan. At sa palengke ng San Jose, natutunan ko na ang pawis ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Si Alexander Sander Villarasa ay mayroong lahat. Kapangyarihan, bilyonaryong kumpanya at isang pangalang kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod na marangyang buhay ang isang gintong hawla na kontrolado ng kanyang ina. Ang matapobre at gahama na si Doña Victoria. Pagod na sa pagiging sunod-sunuran sa mga planong hindi naman niya gusto. Gumawa si Xander ng isang desisyon na yumanig sa kanyang pamilya. Tinalikuran niya ang kanyang korona. Sa isang iglap, ang bilyonaryong prinsipe ay naging isang hamak na kargador sa maingay at babahong palengke ng San Jose. Doon niya makikilala si Bella, ang tinaguriang reyna ng gulay. Si Bella ay palaban, matapang at walang inatupag kundi kumita para sa kanyang may sakit na lola. Para kay Bella, ang mga mayayaman ay parang mga peste, mapanira at walang puso. Ito'y dahil sa isang madilim na karanasan sa nakaraan, kung saan ang kanyang pamilya minaltrato ng mga taong nasa itaas. Kaya naman nang pumasok sa kanyang buhay ang bagong kargador na si Xander, agad tong uminit sa kanyang mga mata. Hoy kargador, wag mong idaan dito yung sako mo, nakaharang ka sa pwesto ko, sigaw ni Bella. Pasensya na Miss Masungit, masyado ka kasing maganda eh, kaya nakakalimutan kong may dinadaanan pala ako. Nakangising sagot ni Xander. Ang asaran naging madalas, ang bulyawan naging biruan. Sa gitna ng pagbubuhat ng mabigat na sako at pagkain ng lugaw, sa gilid ng kalsada unti-unti nakita ni Xander ang kagandahan ng simpleng buhay na kailanman ay hindi naranasan sa kanyang mansyon. At sa kabilang banda, unti-unti ring nakikita ni Xander ang kagandahan ng simpleng buhay. Lumalambot ang puso ni Bella sa dugyot, ngunit napakakisig ng kargador na laging handang magtanggol sa kanya. Hanggang kailan mapapanatili ni Xander ang kanyang maskara? Paano kung matuklasan ni Bellan ang lalaking minahal niya ay ang anak pala ng babaeng nagpa-demolish sa kanilang pangarap? At sa oras na malaman ni Doña Victoria ang kanyang kaisa-isang tagapagmana ay nagpapakapagod sa palengke para sa isang hamak na tindera. Magagawa niya kayang sirain ang huling pag-asang natitira para sa dalawang pusong magkaiba ang mundo? Handa bang isakripisyo ni Xander ang kanyang bilyonaryong pamana para sa isang buhay na ang tanging yaman ay pag-ibig? O masusunod ang batas ng mga Villarasa na ang pag-ibig ay isang negosyo lamang na dapat pagkakitaan? Bili na po kayo, fresh ang ampalaya, kasing pait ng love life ninyo. Ang sili namin parang galit ng nani ninyo, maanghang. Hiyaw ni Bella habang maliksing nag-aayos ng mga tumpok ng gulay sa kanyang pwesto sa palengke ng San Jose. Sa edad na 25, bihasa siya sa ingay at gulo ng madaling araw. Suot ang kanyang kupas na t-shirt at apron na may bakas ng putik, siya ang tinuturing na reyna ng taray sa hanay ng mga tindera. Para sa kanya, ang bawat barya mahalaga dahil ito ang pambili ng gamot sa arthritis ng kanyang lola Pinyang. Bella, apo, mag-almusal ka muna. Kanina ka pa hiyaw ng hiyaw, baka mapatid ang litin mo. Pag-aalala ng kanyang lola na nakaupo sa isang maliit na bangko sa likuran. Mamaya na la, sayang ang benta. Kailangan natin maubos to bago tumirik ang araw. Sagot ni Bella nang hindi tumitingin. Ngunit ang kanyang konsentrasyon ay naputol na isang malaking sako ng patatas ang biglang bumagsak sa gilid ng kanyang pwesto. Sa sobrang lakas ng impact, tumalamsik ang ilang pirasong kamatis ni Bella sa putikan. Hoy, ano ba? Kitang may tao rito eh. Bulyaw ni Bella, ang kanyang mga matay nanlilisik sa galit. Dahan-dahang lumingon ang lalaking nagpabagsak ng sako. Siya si Xander. Bagaman balot ng pawis at may bahid ng uling ang mukha, di maikakaila ang kanyang tindig. Ang kanyang mga braso matipuno at ang kanyang mga mata may kislap na tila hindi nababagay sa isang hamak na kargador. Pasensya na, Mrs. Ampalaya. Masyado kasing masikip ang daanan, parang utak mo. Nakangising sagot ni Xander habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ng isang bimpo. Anong sabi mo? At talagang ako pang may mali. Tingnan mo itong mga kamatis ko, naging ketchup na dahil sa'yo. Bayaran mo to. Singhal ni Bella habang tinuturo ang mga nadurog na gulay. Lumapit si Xander ng dahan-dahan. Amoy araw siya pero may kakaibang bango na humahalimuyak sa kanya na hindi maipaliwanag ni Bella. Wala akong pera, miss. Pero kung gusto mo, bayaran ko na lang ng serbisyo. Anong gusto mong buhatin ko? Ikaw? Nagtawanan ng mga karatig tindera. Namula ang mukha ni Bella. Hindi dahil sa kilig, kundi sa matinding inis. Ang kapal din ng mukha mo, no? Porket bago kang kargador dito, kala mo kung sino ka na?
Umalis ka sa harapan ko bago ko isalaksak sa baga mo itong talong. Galit agad? Sayang ang ganda mo pa naman sana kapag nakangiti. Sige, una na ako. Marami pa akong sasakuhin eh. Kindat ni Xander bago muling binuhat ang sako ng patatas na tila ba balahibo lamang ito. Naiwang nakatayo si Bella, hinihingal sa galit. Sino ba yung mayayabang na yan, la? Si Xander yon, apo. Bagong lipat daw sa paupahan ni Mang Kanor. Mabait naman daw at masipag. Sagot ni Lola Pinyang na may halong ngiti. Mabait? La, antipati ko yun. Akala mo kung sinong gwapo? Asek ni Bella, bagaman sa loob-loob niya, hindi niya maikakailang tumibok ng mabilis ang kanyang puso nang magtama ang kanilang mga mata. Di alam ni Bella habang naglalakad palayo si Xander, napalingon to sa kanya. Sa isip ng lalaki, sa wakas, nakahanap din ako ng hamon na mas mahirap na sa pagpapatakbo ng kumpanya. Alas 3 pa lang na madaling araw, animoy isang buhay na kuryente ng palengke ng San Jose. Usok mula sa naglalako ng kape, sigawan ng mga driver ng jeep at ang amoy ng basang simento ang bumubuo sa symphony ng umaga ni Bella. Ngunit ngayong umaga may dagdag na elementong pilit ng gugulo sa kanyang sistema, ang presensya ni Xander. Oh, Miss Ampalaya, mukhang kulang ka sa tulog. Gusto mo bang hiramin ang balikat ko para umidlip? Isang pamilyar at mapag-asang boses ang narinig ni Bella habang buhat-buhat niya isang mabigat na basket ng repolyo. Pwede ba, Xander, ang aga-aga? Huwag mo kong bisitin. At huwag mo kong tatawaging Miss Ampalaya, may pangalan ako. Singhal niya sabay balandra ng basket sa lamesa. Sa totoo lang, kanina pa siya hirap na hirap dahil namamaga ang kanyang palad sa kalyo. Pero hindi niya ipapakita ang kahinaan sa lalaking to. Bella, Bella ang pangalan mo, di ba? Bagay sa'yo, maganda, pero nakakatakot kapag nagagalit. Nakangising sagot ng lalaki. Lumapit to at nang di nagtatanong, kinuha ang sunod na basket na dapat bubuhatin ni Bella. Hoy, ano ba? Kaya ko yan. Kaya mo. Pero namumutla ka na. Huwag kang masyadong matigas, Bella. Ang bakal nga, nababali. Tao pa kaya? Seryosong saan ni Xander. Sa pagkakataong to, walang mapanuksong kislap sa kanyang mga mata. Saglit na napatitig si Bella sa mga kamay ni Xander. Malinis sa mga kuko nito. Malayong malayo sa tipikal na kargador na kinalakha niya sa San Jose. Bakit ka ba nandito? Di ka naman mukhang taga rito ah. Ang kilos mo, ang pananalita mo, parang di ka sanay sa hirap. O sisa ni Bella habang pinupunasan ang kanyang apron. Sandaling natigilan si Xander. Isang mabait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Minsan ang pinakamahirap na buhay hindi yung walang pera, kundi yung maraming pera pero wala namang kalayaan. Dito sa palengke kahit mabaho at maingay, totoong taong nakakasalumuha ko, gaya mo. Tila may kung anong humaplos sa puso ni Bella sa sinabing yun ng lalaki. Pero agad niyang binawi ang emosyon. Hugot? Marami ka pang alam na drama. Kargador ka lang naman. Sige na, buhatin mo na yan bago pa kita i-report kay Kapitana ng gugulo ka rito. Galit-galitan pero kinikilig naman. Bulong ni Xander bago tumalikod, dalang mabigat na basket na parang wala lang tong bigat. Naiwang nakatayo si Bella. Pinagmamasdan ang likod ni Xander na unti-unting nawawala sa dami ng tao. Napansin niya isang maliit na sugat sa siko ng lalaki, marahil nakuha sa kakahakot kanina. Bigla siya nakaramdam ng kurot sa dibdib. Apo, bakit ka nakatulala dyan? Baka langawin ang mga paninda mo? Biro ni Lola Pinyang na kanina pa pala nanonood sa kanila. Wala po, la. Naiinis lang ako dyan sa hambog na yan. Depensa ni Bella habang ang kanyang mga kamay mabilis nag-aayos ng parinda para itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi alam ni Bella sa isang madilim na sulok ng parking lot, isang itim na luxury SUV ang nakatigil. Sa loob nito, isang lalaking nakasuot ang seryosong nakatingin sa kinaroroonan ni Xander at Bella habang may kausap sa telepono. Doña Victoria, nahanap na po namin siya. Mukhang nag enjoy ang anak ninyo sa paglalaro ng bahay-bahayin sa palengke, kasama ng isang tindera. Tubig! Tubig kayo dyan! Malamig pa sa puso ng ex ninyo. Sigaw na isang bata habang naglalako sa gitna ng siksikang eskinita ng palengke. Tanghali na at nagsisimulang humupa ang dagsa ng mga mamamili. Si Bella abala sa pagbibilang ng kanyang benta na mapansin niyang pabalik-balik si Xander sa tapat ng kanyang pwesto. May bitbit tong maliit na plastic ng saging na saba at isang bote ng mineral water. O bakit nandyan ka na naman? Tapos na ang oras ng pagkakarga, di ba? Mataring na tanong ni Bella pero di niya maitago ang sulyap sa pawisang dibdib ng lalaki na baka sa suot nitong manipis na puting sando. Grabe ka naman, Bella. Wala man lang salamat sa pagbuhat kanina.
Eto, kumain ka muna, baka pati bituka mo, maging ampalaya na rin sa sobrang gutom. Biro ni Xander sa pailapag ng saging sa ibabaw ng kanyang lamesa. Hindi ko hiningi yan at saka may pambili ako ng pagkain ko, no? Alam ko, pero mas masarap ang libre. Sige na, paborito yan ni Lola Pinyang, di ba? Nakangiting sa ni Xander. Napahinto si Bella. Paano naman ang lalaking to ang paborito ng kanyang lola? Paano mo nalaman? Nagkakwentuhan kami kanina habang nagbubuhat ako. Alam mo, masarap kausap ang lola mo. Di tulad mo na lagi may dalang kidlat sa dila. Tawa ni Xander. Sa kabila ng inis, kinuha ni Bella ang saging. Salamat, pero wag mong isiping dahil dito, bali na tayo. Habang kumakain sila ng tahimik, isang itim na Mercedes-Benz ang dumaan sa kalsadang katabi ng palengke. Bihira ang ganoong sasakyan sa San Jose kaya naman halos lahat ng tao ay napatingin maliban kay Xander. Ang kanyang mga balikat tila nanigas at agad siyang yumuko para kunwari aayusin ang kanyang tsinelas. Hala, tingnan mo yung kotse, Xander. Ang ganda, no? Siguro bilyonaryong nasa loob niyan. Isang gulong lang yata niyan eh. Kaya nang bayaran ang buong pwesto ko rito. Manghang sabi ni Bella. Kotse lang yan, Bella. Pareho lang ang gulong yan sa tricycle eh. Umiikot din. Walang emosyong sagot ni Xander. Ang bitter mo? Porket kargador ka, ayaw mo nang humanga sa magagandang bagay eh. Libre lang naman mangarap. Sulyap ni Bella sa lalaki. Napansin niyang tila may malalim na iniisip si Xander habang nakatingin sa direksyong pinuntahan ng sasakyan. May lungkot at galit sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ng dalaga. Minsan, ang magagandang bagay may kapalit na hindi mo kayang bayaran. Bulong ni Xander. Di alam ni Bella na sa loob ng sasakyang iyon, hawak na isang bodyguard na isang tablet kung saan malinaw na nakikita ang mukha ni Xander, katabi ang isang hamak na tindera. Doña Victoria, kumpirmado po. Ayaw pa rin bumalik ng inyong anak. Mukhang mas pinili ang putik ng palengke kaysa kintab ng inyong kumpanya. Ulat ng bodyguard sa kabilang linya. Kung ayaw niyang bumalik ng kusa, gawin niyo ang lahat para maging impyerno ang buhay niya dyan. At ang babaeng kasama niya, siguraduhin ninyong malalaman niya kung gaano kabait ang makialam sa buhay ng isang bilyarasa. Ang malamig na tinig ni Doña Victoria ay sapat na para manginig ang sinumang makakarinig. Isang mainit na Martes ng hapon, ang palengke ng San Jose, parang isang pugon sa tindi ng sikat ng araw. Si Bella ay abala sa pag-aayos ng mga tumpok ng sili na biglang magkagulo sa dulo ng hilera ng mga pwesto. Magnanakaw! Ang benta ko kinuha! Sigaw na isang matandang tindera ng isda. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na tumatakbo patungo sa direksyon ni Bella. Di nagdalawang isip ang dalaga, kinuha niya ang kanyang kahoy na pang-ipit ng yelo at humarang sa gitna ng daan. Ngunit bago pa man niya maihataw ang hawak, isang mabilis na anino ang dumaan sa gilid niya. Si Xander. Sa isang iglap, naabutan ni Xander ang magnanakaw. Dito basta-basta kargador kung kumilos. Ang bawat galaw niya, kalkulado at merong puwersa. Isang mabilis na pagpihit sa braso at isang leg sweep at dapa ng suspect sa semento. Ito ang pera ninyo, Aling Marites? Hingal na sabi ni Xander habang ibinibigay ang pitaka sa matanda. Nagpalakpakan ng mga tao pero napansin ni Bella na may tumatagas na dugo sa braso ni Xander. Sumabit pala to sa isang nakausling pako ng kariton habang nakikipagbuno. Halika rito, hambog ka, tawa ni Bella sa lalaki. Hinila niya ito paupo sa kanyang pwesto. O bakit? Aminin mo, nabibilib ka sa akin, no? Mala action star bang dating ko? Biro pa rin ni Xander kahit halatang masakit ang sugat. Tamahimik ka nga. Action star ka dyan. Baka magkatetano ka pa. Dumi-dumi ng paligid na to eh. Tas ang lalim pa ng hiwa mo. Sermon ni Bella habang binubuksan ang kanyang first aid kit na laging nakahanda. Kumuha si Bella ng alcohol. Dahan-dahang nilinis ang sugat ni Xander. Sa sobrang lapit nila, amoy na amoy ni Bella ang pinaghalong pawis at ang kakaibang scent ni Xander. Isang amoy na di mo aakalain sa isang kargador. Ang kanyang mga mata, napadpad sa malapad na balikat at matitigas na muscle ng lalaki. Aray, dahan-dahan naman, Bella. Papatayin mo ba ako sa hapdi? Reklamo ni Xander, pero ang totoo, nakatitig lang siya sa mukha ng dalaga. Ngayon lang niya napansin kung gano'ng kahaba ang mga pilantik ng mata nito at kung gaano kapula ang labi nito kahit walang lipstick. Arte mo, daig mo pang bata akong umaray. O ayan, tapos na, sabi ni Bella sabay lagay ng bandage. Salamat pala sa pagtulong kay Aling Marites. Wala yun. Ayoko lang na may naaapi sa palengke mo. Seryosong sagot ni Xander. Alam mo,
Sa lahat na naging katrabaho ko, ikaw lang ang matapang na humarap sa pagnanakaw ng walang takot. Kailangan maging matapang sa mundong to, Xander. Kapag mahina ka, lalamunin ka ng sistema, bulong ni Bella. Sandaling naghali ang katahimikan sa pagitan nila. Isang titig na tila nagkakaintindihan kahit walang salitang binibitawan. Ngunit ang sandaling yon nagambala nang marinig nila ang busina ng isang sasakyan sa hindi kalayuan. Napatingin si Xander sa paligid. Nararamdaman niya ang matang nagmamanman sa kanya. Alam niyang di magtatagal kailangan na niyang harapin ang realidad na pilit niyang tinatakasan. Ang katotohanan siya ay isang bilyonaryong nagtatago sa balat na isang kargador. May problema ba? Tanong ni Bella nang mapansin na tila balisa ang lalaki. Wala. Sige na, babalik na ako sa bodega. Salamat sa paggagamot, Nurse Bella. Kindat ni Xander bago mabilis na lumakad palayo. Naiwang nakatitig si Bella sa kanyang kamay. Nararamdaman pa rin niya ang init ng balat ni Xander. Sa puso niya may isang tanong na nagsisimulang mabuo. Sino ka ba talaga, Alexander? Ang katahimikan ng hapon sa palengke ay biglang nabulabog ng isang tunog na hindi nababagay sa lugar na iyon. Ang marahas na pagpreno ng isang kulay abong Rolls Royce sa tapat mismo ng pwesto ni Bella. Tumigil ang mundo ng mga mamimili, ang ingay ng tawaran na palitan ng bulungan. Bumukas ang pinto at lumabas sa isang babaeng tila galing sa ibang planeta. Nakasuot to ng puting terno, may suot na naglalakihang perlas at ang bawat takbang may otoridad na nakakapanliit. Si Doña Victoria Villarasa. Sino sa inyo ang nagmamay-ari ng basurang ito? Tanong ng matanda habang nakatingin sa tumpok ng mga talong at kalabasa ni Bella na tila ba ang mga ito ay may nakakahawang sakit. Ako po, bakit po? May bibilhin ba kayo o balak nyo nang itulak ang pwesto ko? Palaba na sagot ni Bella. Kahit nanginginig ang tuhod sa kaba, di niya hinayaan na makita to ng matanda. Masyadong matapang ang dila para sa isang hamak na tindera. Malamig ng ngiti ni Doña Victoria. Nandito ako para sa anak ko, si Alexander. Alam ko nagtatago siya rito at alam ko, ikaw ang dahilan kung ba't ayaw niyang bumalik sa dapat niyang kinalalagyan. Alexander? Wala pong bilyonaryo dito, ma'am. Baka sa kabilang kanto po yung golf course, sagot ni Bella. Bagaman sa loob-loob niya kumakaba ang kanyang dibdib. Alexander? Xander? Huwag mo akong lokohin bata ha. Nakita ko ang mga litrato. Ang anak ko, ang nag-iisang tagapagmana ng Villaraza Group, ay nagpapakapagod bilang isang kargador para lang makasama ang isang tulad mo. Nakakasuka. Biglang lumitaw si Xander mula sa likuran ng bodega. Wala na ang kanyang ngiti. Ang kanyang mukha ay tila naging bato. Mama, tama na. Napatigil si Bella. Ang kanyang paningin nagpalipat-lipat sa mag-ina. Xander, anong Villaraza Group? Alexander, pumasok ka ng sasakyan. Tapos na ang laro mo? Pinahiya mo ng pangalan natin ng sapat. Utos si Doña Victoria. Hindi ako sasama, ma. Mas gusto kong pagod dito kaysa sa kontrol mo. Matapang pang sagot ni Xander. Sabay hawak sa kamay ni Bella. Ramdam ni Bella ang panginginig ng kamay ng lalaki. Pero ramdam niya ang higpit ng kapit nito. Humakbang papalapit si Doña Victoria kay Bella. Ang kanyang boses naging bulong na kasing talas ng salabaha. Makinig ka sa akin, Bella. Kung hindi mo palalayuin ang anak ko, sisiguraduhin kong bukas na bukas din wala na kayong pwesto rito. Hindi lang yan. Sisiguraduhin kong wala ng ospital na tatanggap sa lola mo kapag umatake ang sakit niya. Isang salita ko lang, burado kayo sa mundong to. Ma, wag mo siyang idamay. Sigaw ni Xander. Ngunit si Bella na natiling nakatayo. Tumulong isang butil ng luha sa kanyang mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya may dalang panganib na hindi niya kayang labanan. Xander, sino ka ba talaga? Bulong ni Bella habang unti-unting binibitawan ang kamay ng lalaki. Umalis na kayo rito. Dagdag ni Bella, ang boses ay basag. Ayoko ng gulo at ayoko sa mga taong kailangan magtago sa likod ng maskara para lang makaramdam ng saya. Tumawa na mapait si Doña Victoria. Wise choice, girl. Alexander, let's go. Sumama si Xander pero bago pumasok sa sasakyan, lumingon siya kay Bella. Ang mga mata humihingi ng tawad pero ang tayong nakita niya ay likod ni Bella na abala sa pag-ayos ng mga gulay na tila walang nangyari. Kahit ang totoo, durog na ang puso nito. Parang isang masamang panaginip ang nagdaang hapon. Ngunit ang bakanteng pwesto sa bodega kung saan madalas tumambay si Xander ang nagpapaalala kay Bella na totoo ang lahat.
Ang kargador na kanyang inasaran, tinulungan at lihim na hinihinga na isa pa lang, bilyonaryong naglalaro sa putikan. Apo, kanina ka pa nakatitig sa mga kamatis. Malapit na silang madurog sa higpit ng hawak mo. Malambing na puna ni Lola Pinyang. Wala po, Tola. Napagod lang siguro ko kahapon. Pagsasinungaling ni Bella, pero ang totoo, bawat bosino ng sasakyan nagpapatibok sa kanyang puso. Umaasa na baka bumalik ang pamilya ng lalaking amoy araw at merong dalang saging na saba. Ngunit hindi pag-ibig ang dumating. Ang bumasita sa kanya ay ang malupit na realidad. Bella, si Kapitan, pinapatawag tayo sa opisina ng Market Administrator. Hingal na balita ni Mang Kanor, ang may-ari ng paupahan. May order daw na i-demolish ang hilera ng pwesto natin. Gagawin daw parking lot na isang malaking mall. Nanigas si Bella. Alam niya kung sinong nasa likod nito. Naalala niyang banta ni Doña Victoria. Isang salita ko lang, burado kayo sa mundong to. Hindi maaari. Dito na kami lumaki, dito na kami naghanap buhay. Sigaw ni Bella habang tumatakbo patungo sa opisina. Ngunit hinarang siya ng dalawang lalaking nakasuit. Mga tauhan ni Doña Victoria na tila naghihintay talaga sa kanya. Miss Bella, payo lang. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Isang pirma lang ni Sir Alexander sa merger papers at ititigil namin ang demolition. Pero hanggat matigas ang ulo niya dahil sa iyo, magtitiis ang buong palengke? Bulong ng isa sa mga lalaki. Ginamit niyong buong palengke para lang pilitin siya. Napakawalang puso ninyo. Bulyaw ni Bella, ang mga matay nagbabaga sa galit at luha. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang malamig at napakalaking opisina, nakaupo si Xander o mas kilala na ngayon bilang Alexander Villarasa III. Nakasuot ng mamahaling suit, maayos ang buhok, malinis ang mukha, pero ang kanyang mga matay walang buhay. Pirmahan mo na to, Alexander, para matapos ng gulo sa palengke ng babaeng yan. Isang pirma mo lang at ibabalik ko ang pwesto nila. Sabi ni Doña Victoria habang nakatayo sa harap ng kanyang anak. Akala mo ba hindi ko alam, ha? Na kaya mo lang ginagawa to para makuha ang lupa nila. Na ang pamilya ni Bella ang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng kumpanya natin bago mo to kinamkam? Malamig na sagot ni Xander. Nagulat si Doña Victoria pero agad din tong nakabawi. Wala kang ebidensya at kahit meron man, sinong paniniwalaan? Isang bilyonaryo o isang tindera? Kinuha ni Xander ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Kung pipirma siya, maisasalba niya ang pwesto ni Bella, pero habang buhay na siyang magiging alipin ng kanyang ina. Kung hindi siya pipirma, mawawalan ng hanap buhay ang libo-libong tao sa palengke. Sa gitna ng tensyon, isang alaalang pumasok sa isip niya. Ang tawa ni Bella habang nagtitinda ng ampalaya. Ang tapang nito sa kabila ng hirap. Hinding-hindi mo sila matatalo, ma. Dahil ang taong walang kinatatakutan ay ang taong walang gustong itago. Seryosong sabi ni Xander sabay bitiw sa ballpen. Hahanap ako ng ibang paraan at sisiguraduhin ko, babalik ako sa kanya. Hindi bilang kargador, kundi bilang lalaking handang protektahan siya. Samantala, sa palengke, nagsimula nang dumating ang mga bulldozer. Huminto ang mga to sa tapat mismo ng pwesto ni Bella. Tumayo ang dalaga sa gitna ng kalsada, nakadipa at walang takot na hinarap ang dambuhalang makina. Daanan niyo muna ako, bago niyo galawin ang pwesto ng lola ko, sigaw niya. Kasabay ng pagdugundong ng kulog ang pagbuhos na malakas na ulan sa palengke ng San Jose. Ang mga bulldozer na kanina lang, tila mga halimaw na handang lumamon sa pwesto ni Bella ay pansamantalang huminto dahil sa tindi ng sikat ng kidlat. Sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa lamig, nananatiling nakatayo si Bella. Ang kanyang mga kamay nakakuyom, handang itaya ang buhay para sa tanging pamana na iniwan ng kanyang nanay. Umalis ka na dyan, Bella. Mapapahamak ka. Sigaw ni Lola Pinyang mula sa silong pero hindi natinag ang dalaga. Biglang isang pamilyang anino ang lumitaw sa gitna ng dilim at ulan. Hindi to nakasuit, hindi rin to nakasakay sa marangyang sasakyan. Suot ang kanyang lumang t-shirt na puti at kupas na maong, tumatakbo si Xander patungo sa kinaroroonan ni Bella. Bella, anong ginagawa mo? Mababangga ka? Sigaw ni Xander habang birit na hinahawakan ng mga balikat ni Bella. Bitawan mo ko, bakit ka bumalik? Para panooran kaming mawala ng bahay? Para pagtawanan ng paghihirap namin habang ikaw nagpapakasasa ka sa aircon ninyo. Bulyaw ni Bella. Ang kanyang boses ay basag dahil sa halo-halong iyak at ulan. Hindi ko to ginusto, Bella. Ginagawa kong lahat para pigilan ng mama ko. Sinungaling. Si Alexander Villarasa ka, di ba? Ang bilyonarong kargador.
Pinaglalaroan mo lang ako, Xander. Pinagmukha mo kong tanga habang tinuturuan kita kung paano mamuhay ng simple. Yun pala pag-aari yung kalahati ng lungsod na to. Isang malakas na tulak ang binigay ni Bella sa dibdib ni Xander. Napatitig si Xander sa mga mata ni Bella. Doon niya nakita ang lalim ng sugat na naidulot niya. Oo, naglihim ako. Dahil sa palengkeng to nakita kong sarili ko. Sa piling mo, Bella, hindi ako ang bilerasa na kailangan maging perpekto. Dito, tao ako. May halaga ako kahit wala akong pera. Pero ang presyo ng pananatili mo dito ay ang kabuhayan namin. Tingnan mo. Tinuro ni Bella ang mga bulldozer. Dahil sa'yo, sisirain nila ang buhay ko. Hindi ko hayaang mangyari yan. Seryosong saan ni Xander. Inawakan niya ang mukha ni Bella. Binaliwala ang hapdi ng patak ng bawat ulan. Pinirmahan ko na ang mga documents kanina pero hindi ang merger. Pinirmahan ko ang paglipat ng shares ko sa pangalan mo bilang bahagi ng orihinal na lupa ni Nanay Marlita. Di na nila po pwedeng galawin ang palengkeng to dahil ikaw nang may-ari ng pwestong kinatitirikan nito. Natigilan si Bella. Ang galit sa puso niya napalitan na matinding kalituhan. Ano? Mas gusto ko pang mawala lahat ng yaman ko. Basta't wag lang mawawala ang tiwala mo. Bulong ni Xander. Mahal kita, Bella. Hindi bilang kargador, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang lalaking nakahanap ng tahanan sa sapladang tindera ng gulay. Sa gitna ng rumaragas ang ulan, dahan-dahan inilapit ni Xander ang kanyang mukha sa dalaga. Wala nang sigawan, wala nang asaran. Isang matamis at madamdaming halik ang sumelyo sa kanilang tapatan sa ilalim ng ulan. Isang halik na nagpapatunay na ang pag-ibig hindi na susukat sa kintab ng ginto, kundi sa tapang manindigan sa gitna ng unos. Ngunit sa di kalayuan nakamasid si Doña Victoria sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata tila naglalabas ng apoy. Akala nyo tapos ng laban? Sisiguraduhin kong ang halik na yan ang huling beses na magtatagpo ang inyong mga labi. Ang sikat ng araw matapos ang unos ay di nagdala ng liwanag kay Bella. Sa halip, tila mas naging malinaw ang bawat lamat sa kanyang paligid. Habang tinitingnan niya ang mga papeles na iniwan ni Xander, ang dokumentong nagpapatunay na sa kanya na ang lupang kinatitirikan ng kanilang pwesto. Hindi katiwasayan ang kanyang nararamdaman kundi kaba. Apo, bakit ganyan ang mukha mo? Sinalba na tayo ni Xander, di ba? Untag ni Lola Pinyang habang nag-aayos ng mga paninda. Hindi ko alam la. Parang masyadong madali. Parang may kapalit na hindi natin alam. Bulong ni Bella. Di pa man natatapos ang kanyang pangungusap, isang pamilyar na bango ng mamahaling babango ang humalo sa amoy ng basang lupa ng palengke. Hindi ang Rolls Royce ang dumating kundi si Doña Victoria mismo. Naglalakad mag-isa patungo sa kanilang pwesto. Walang bodyguard, walang alalay at ang kanyang muka kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa bagyo kagabi. Nandito ka na naman. Ano pang kailangan mo? Sa amin ang lupaing ito. Matapang na hinarap ni Bella ang matanda. O iha, hindi mo kailangan sumigaw. Nandito ako para ibigay sa iyong katotohanang pilit tinatago ng anak ko. Sulyap ni Doña Victoria sa mga papeles na hawak ni Bella. Alam mo ba, kung bakit gano'n na lang kabilis ibigay sa iyo ni Alexander ang shares na yan? Dahil yan ang blood money ng pamilya namin para sa pamilya mo. Anong blood money? Pinagsasasabi mo? Sigaw ni Bella pero ang puso niya nagsisimula ng tumibok ng marahas. Ang nanay mo, si Marlita, hindi siya namatay dahil lang sa sakit sa bato. Simula ng matanda, ang boses ay parang laso na unti-unting pumapasok sa pandinig ni Bella. Namatay siya sa labis na pagtatrabaho sa pabrika ng mga bilarasa 10 taon nang nakakalipas. At nung nalaman naming nagkasakit siya dahil sa mga kemikal sa planta, imbes tulungan siya ng ama ni Alexander, pinatahimik siya. Binayaran siya para wag magsalita, kapalit ng pag-aaral mo. Pero ang pera, ginamit ng tatay mo pambisyo at iniwan kayo. Nanigas si Bella. Ang hininga niya tila naputol. Hindi, hindi totoo yan. Ang sabi ni Lola maagang kinuha si nanay. At si Alexander? Alam niya lahat ng to, Bella. Kaya siya nagpanggap na kargador. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil sa matinding guilt o konsensya. Nais niyang mabayaran ang kasalanan niya sa pamamagitan ng paglalaro sa palengke kasama ka. Ang halik na yun kagabi, isang paraan lang yon para mapatawad niyang sarili niya. Magsisinungaling ka. Hindi magagawa ni Xander yon. Bulyaw ni Bella pero ang mga luha niya ay nagsimula ng pumatak. Sakto naman dumating si Xander. May dala itong kape para kay Bella. Nang makita niya ang kanyang ina, agad siyang napatigil. Nakita niya ang itsura ni Bella. Durog, nanginginig, puno ng puot. Xander, totoo ba?
Tanong ni Bella. Ang boses halos hindi marinig. Alam mo ba ang nangyari kay nanay sa kumpanya ninyo? Kaya ka ba nandito? Para bayaran ang buhay ng nanay ko at ng mga sako ng patatas at kamatis? Hindi nakapagsalita si Xander. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon na kailangan ni Bella. Bella, makinig ka. Sasabihin ko sana sa'yo pero hindi ko alam kung paano. Lumayas ka. Putol ni Bella. Ibigay mo sa akin ang lahat, Xander. Kunin mo ang lupa. Kunin mo ang yaman mo at lumayas ka sa buhay ko. Hinding-hindi ko tatanggapin ang pag-ibig na tinayo sa ibabaw ng bangkay ng nanay ko. Binato ni Bella ang mga papeles sa mukha ni Xander. Ang mga puting papel nagliparan sa putikan, tila mga pangarap na tuluyan ng nabulok. Sa isang iglap gumuho ang mundo ni Bella at sa gitna ng pagkaguhong iyon, ang tanging natira ay ang malamig na tawa ni Doña Victoria. Ang palengkeng dati puno ng asaran ni Bella at Xander naging tila isang sementeryo ng mga alaala. Isang linggo nang lumipas mula nang matuklasan ni Bella ang madilim na koneksyon ng pamilya Villarasa sa pagkamatay ng kanyang ina. Isang linggo na rin hindi siya kumakain ng maayos at ang kanyang mga mata tila laging may bakas ng puyat at iyak. Ngunit si Xander hindi sumuko. Araw-araw bago pa man magliwanag, nandun na siya sa tapat ng pwesto ni Bella. Di na siya nakasuot ng mamahaling suit. Binalik niya ang kupas niyang t-shirt at maong. Bitbit niya ang mga sako ng gulay, nagkakarga, nagbubuhat at tumutulong sa ibang tindera kahit na wala siyang natatanggap kundi ang matatalim na tingin ni Bella. Bakit ka na pa rito, Sander? Sabi ko naman sa'yo, hindi mababayaran ng pawis mo ang buhay ng nanay ko. Malamig na wika ni Bella habang matigas na nagtitimbang ng kamatis. Hindi ko sinusubukang bayaran ng buhay ni Aling Marlita, Bella. Alam ko, walang halaga ang makakatumba sa kanya. Seryosong sagot ni Xander habang inilalapag ang huling sako ng patatas sa gilid ng pwesto ng dalaga. Nandito ako dahil ito ang totoo kong buhay. Nung nalaman ko ang ginawa ng tatay ko, diring-diri ako sa sarili ko. Kaya ako nagpunta rito para takasan lahat. Pero nung nakilala kita, natutunan ko na hindi sapat ang tumakas. Kailangan lang itama ang mali. Itama? Paano? Bubuhayin mo ba si nanay? Ibabalik mo ba ang 10 taong wala siyang kasama? Sigaw ni Bella dahilan para mapalingon ang mga kalapit na tindera. Hindi ko magagawa yon. Pero magagawa kong panagutin ang mga dapat managot. Bulong ni Xander. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ni Bella ang pamilyar niyang scent na pilit itong iniiwasan. Nagsampa ako ng kaso laban sa aming kumpanya, Bella. Nilabas ko lahat ng ebidensya ng kapabayaan sa pabrika noon, kahit pa sarili kong inang makulong itutuloy ko to. Nabitawan ni Bella ang hawak na timbangan. Gagawin mo yon? Kakalabanin mong sarili mong pamilya para sa akin? Para sa katarungan, Bella. At dahil mahal kita, ang pag-ibig ko sa'yo hindi guilt money. Itong dahilan kung bakit gusto ko pang maging mabuting tao. Tapat na sabi ni Xander. Sa gitna ng kanilang tapatan, biglang dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakauniforme. Mga tauhan ng Health Department at Business Permit Office. Isasara po namin ang pwestong ito dahil sa mga violations na iniulat sa amin. Anunsyo ng opisyal. Nagkatinginan sina Bella at Xander. Alam nila kung kaninong ganti ito. Si Doña Victoria hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Xander ang kamay ni Bella at sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ng dalaga. Huwag kang matakot, Bella. Haharapin natin siya na magkasama. Hindi na bilang kargador at tindera, kundi bilang 2 taong wala nang tinatagong maskara. Pangako ni Xander. Sa unang pagkakataon matapos sa isang linggo, nakakita si Xander ng bahagyang paglambot sa mga mata ni Bella. Isang maliit na liwanag sa gitna ng nagbabadyang unos. Di pa man natatapos ang pagpaskil ng closure order sa pwesto ni Bella, isang pamilyar na tunog ng marangyang sasakyan ang muling gumigising sa takot ng mga tindera. Ngunit sa pagkakataong to, hindi lang isa, kundi 3 itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng palengke. Lumabas si Doña Victoria, suot ang itim na trahe de boda. That shades na tila isang reyna na handang magmando ng parusa. Alexander, tama na ang kahibangang ito. Sigaw ng Donya. Ang boses ay umalingaw sa buong hanay ng mga tindahan ng gulay. Nalaman ko ang ginawa mo. Dinedemanda mong sarili mong kumpanya. Ipapahamak mo ang pangalang tinaguyod ng ama mo para lang sa isang babaeng amoy lupa? Humarap si Xander, hindi natitinag. Ang pangalang yon ay tinayo sa pawis at tugo ng mga taong pinabayaan ninyo. Kasama na ron ang nanay ni Bella. Hindi ito kahibangan, ito ay pagpapanagot.
Humakpang si Doña Victoria papalapit kay Bella, na ngayon ay matapang na nakatayo sa tabi ni Xander. At ikaw, Bella, akala mo ba mananalo ka? Isang pirma ko lang, mawawalan kayo ng lisensya rito. Sisiguraduhin kong maging supplier ninyo, tatalikuran kayo. Magugutom kayo rito sa gitna ng mga napubulok ninyong paninda. Huwag niyo akong tatakutin sa gutom, Doña Victoria. Mahinahong sagot ni Bella bagaman bakas ang pait sa kanyang tinig. Dahil ang taong tulad ko sanay sa hirap. Pero kayo, sanay ba kayong mawalan ng dangal? Dahil yan ang kinuha niyo sa amin 10 taon na nakalilipas at yan ang babawiin namin ngayon. Dangal? Sa isang palengke? Tawa ng matanda, isang tawang puno ng panghahamak. Biglang nagkagulo sa likuran. Ang mga karatig tendera ni Bella, si Aling Marites, Bangkanor at mga kargador na nakasama ni Xander ay nagsimulang lumapit. Hawak ang kanilang mga timbangan, basket at mga karatola. Hindi niyo pwedeng isarang pwesto ni Bella? Si Bangkanor. Kung kunin niyo ang pwesto niya, kuhanin niyo na rin ang sa amin. Isasara namin ang buong palengke? Tama, isang pamilya kami rito. Dagdag ng iba pa. Napatigil si Doña Victoria. Sa kanyang mundo, pera at takot na nagpapatakbo sa lahat. Hindi niya akalaing ang mga taong tinuturing niyang hamak ay may gantong uri ng pagkakaisa. Ang kanyang mukha na dati puno ng kumpiyansa unti-unti napalitan ng pag-aanilangan. Alexander, let's go. This is a zoo! Bulyaw ng Donya. Halatang nagsisimula ng mapahiya sa dami ng taong nanonood at nagvi-video gamit ang kanilang mga cellphone. You're choosing them over your own blood? Opo, ma. Dahil ang dugo ko rito ay totoo. Hindi katulad ng sa mansyon na puro lang pait at kasinungalingan, sagot ni Xander. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Lola Pinyang kay Doña Victoria. May iniabot siyang isang luma at kupas na litrato. Tingnan niyo ito, Victoria. Ito ang nanay ni Bella, si Marlita. Kasama ng asawa niya nung bata pa sila. Magkaibigan sila. Alam ng asawa niyang totoo pero pinili niyang ibaon ng hustisya. Huwag niyong hahayaang ang anak niyo ang magbayad sa mga kasalanan kayo naman ang gumawa. Sandaling natigilan ng Donya habang nakatingin sa litrato. Isang lamat ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang mga mata pero agad niya itong binawi. This is not over. Bulyaw niya bago mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Nang makaalis sa mga sasakyan na balot ng hiyawan at palakpakan ng palengke. Hinarap ni Bella si Xander. Wala nang luha, wala nang puod. Salamat, Xander, bulong ni Bella. Sabi ko sa'yo, di ba? Haharapin natin siya na magkasama. Nakangiting sagot ni Xander. Ngunit alam nilang dalawa, nagsisimula pa lamang ang tunay na bagyo. Ang kaso sa korte at ang pagbawi sa dangal ni Aling Marlita ang susunod na laban. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malaking sugal para kay Bella at Xander. Mula sa ingay ng palengke ang kanilang laban, lumipat sa malamig at formal na loob ng korte. Si Xander, na dating kargador na amoy pawis, ay muling nagsuot ng suit. Ngunit sa pagkakataong to, hindi para maglingkod sa kumpanya, kundi para tumayo bilang testigo laban sa sarili niyang pamilya. Sigurado ka ba rito, Xander? Kapag tinuloy mo to, mawawalang lahat ng mana mo. Maaari kang itakwil ang tuluyan ng mama mo. Nag-aaralang tanong ni Bella habang nakaupo sila sa isang maliit na bench sa labas ng courtroom. Hinawakan ni Xander ang kamay ni Bella. Ramdam niya magaspang na palad ng dalaga, ang mga kalyong simbolo ng dangal at sipag nito. Bella, nung iniwan ko ang mansyon para maging kargador, akala ko tumatakas lang ako pero ngayon alam ko na kung bakit ako napunta sa palengke. Napunta ko ron para mahanap ang katotohanan ng pilit nilang ibinaon. Ang mana? Marami yan sa mundo pero ang isang Bella, isa lang yan. Napangiti si Bella. Isang iting may halong pait at pag-asa. Salamat, Xander, pero natatakot ako. Paano kung matalo tayo? Paano kung makukuha nila ang lahat? Hindi tayo matatalo hanggat magkasama tayo. At saka huwag mong kakalimutan, ako ang pinakamagaling na kargador ng San Jose. Sanay ako magbuhat ng mabigat, pati ng bigat ng laban na to. Biro ni Xander na nagpatawa ng bahagya kay Bella. Ngunit ang katahimikan nila, nagambala, nang lumabas ang abogado ni Doña Victoria. May dala tong isang puting sobre. Miss Bella, isang huling manlok mula sa aking kliyente. Isang tsekeng may sapat na halaga para mabuhay ka ng marangya habang buhay. At isang slot para sa pinakamagaling na nephrologist sa ibang bansa para sa iyong lola. Ang kapalit, iurong ang kaso at lumayo kay Alexander. Napatitig si Bella sa sobre. Isang mabilis na solusyon na lahat sa lahat ng kanyang paghihirap. Isang paraan para masiguro ang buhay ni Lola Pinyang.
Tumingin siya kay Xander, tahimik lang na naghihintay sa kanyang desisyon. Alam ni Xander ng kaligtasan ni Lola Pinyang ang pinaka mahinang bahagi ng puso ni Bella. Sabihin mo sa Donya, panimulaan ni Bella, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ang buhay ng nanay ko hindi nababayaran ng tseke, at ang pagmamahal ko kay Xander ay hindi isang merchandise na po pwedeng i-negotiate. Ibalik niyo sa kanya ang perang yan. Baka kailangan niya yan kapag lumabas na ang desisyon ng korte. Namutla ang abogado at mabilis na lumayo. Niyakap ni Xander si Bella ng mahigpit. Proud na proud ako sa'yo, Bella. Kailangan nating manindigan, Xander. Para kay Nanay Marlita at para sa atin, bulong ni Bella. Sa loob ng korte nagsimula ang paglilitis. Inilahad ni Xander ang mga lihim na dokumento ng Villaraza Group na nagpapatunay na alam ng pamunuan ang panganib ng pabrika doon. Ang bawat salita niya ay parang pako sa kabaong ng korupsyon ng kumpanya. Sa kabilang panig nakatingin si Doña Victoria na tila hindi makapaniwala. Ang kanyang kaisa-isang anak ang mismong tatapos sa kanyang imperyo. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, isang di inaasahang testigo ang lumitaw. Ang dating foreman ng pabrika na matagal nang nawawala. May dala siyang isang sulat na sinulat ni Marlita bago ito mamatay. Isang sulat na magpapabago sa takbo ng lahat. Ang buong courtroom, binalot na nakabibinging katahimikan nang tumayo ang matandang foreman na si Mang Ambo. Hawak ang isang kupas at bahagyang naninilaw na sobre. Sa loob nito ay ang huling sulat ni Marlita, ang nanay ni Bella, na isinulat niya bago siya tuluyang binawian ng buhay 10 taon nang nakalilipas. Ito po ang katotohanang pilit ibinaon ng pamilya Villarasa. Wika ni Mang Ambo, ang boses na nanginginig sa katandaan at pagsisisi. Hindi lang basta manggagawa si Marlita. Siya nagligtas sa buhay ng yumaang Don Alexander II, ang ama ni Xander, na nagkaroon ng pagsabog sa main plant. Napatayo si Doña Victoria. Anong kasinungalingan to? Ang asawa ko, namatay sa sakit sa puso. Hindi po, Doña. Pagpapatuloy ni Mang Ambo. Nakaligtas ang Don sa pagsabog dahil itinulak siya ni Marlita palabas ng gusali. Pero ang kapalit ang pagkalanghap ni Marlita ng nakalalasong usok na sumira sa kanyang mga bato. Ang Don mismo nag-utos na ibigay ang lupang kinatitirikan ng palengke sa pamilya ni Marlita bilang pasasalamat. Pero nung mamatay ang Don, hinarang niya ang papeles at pinalabas na utang ang lahat. Binasa ng hukom ang sulat. Doon ay nakasaad ang huling hiling ni Marlita. Hindi pera, hindi yaman, kundi kaligtasan ng kanyang anak na si Bella at ang hiling na sana'y huwag magtanim ng galit ang mga Villarasa sa kanya. Napatingin si Xander sa kanyang ina. Ma, niligtas ni Nanay Marlita si Papa at sa halip na pasalamatan siya, pinahirapan niyo pa ang anak niya? Sa unang pagkakataon, ang mapagmataas na mukha ni Doña Victoria ay nalamuyot. Ang kanyang mga labi nanginginig. Ang alaala ng kanyang asawa, ang tanging taong tunay niyang minahal ay bigla ang nagbalik. Naalala niya kung gaano kapursigido ang Don na protekta ng isang partikular na pamilya. Sa San Jose bago ito pumanaw. Hindi ko alam. Ang akala ko ginagamit lang yung asawa ko para makakuha ng pera. Bulong ng Donya habang unti-unting napapaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang matigas na kuta ng pride, tila gumuho sa isang iglap. Humarap si Bella sa Donya. Wala nang galit sa kanyang tinig, tanging pagod at malalim na lungkot. Doña Victoria, hindi kailanman naging pera ang habol namin. Ang gusto lang namin kilalanin ang sakripisyo ng nanay ko na hindi siya basta namatay na parang basura sa kumpanya ninyo. Namatay siya ng may dangal. Lumapit si Xander kay Bella at hinawakan ang kamay nito. Ngayon, alam na ng lahat ang totoo. Hindi lang tayo basta nagmamahalan, Bella. Ang mga pamilya natin nakatali na sa isa't isa bago pa man tayo ipinanganak. Naglabas na ng desisyon ng korte. Pinag-utos ang agarang pagbabalik ng lahat ng ari-arian sa pamilya ni Bella at ang pagbabayad ng dambuhalang danyos para sa lahat ng taon ng paghihirap nila. Ngunit higit sa pera ang pinakamalaking tagumpay ay nandahang lumapit si Doña Victoria kay Bella. Hindi ito humihingi ng tawad ng direkta, pero iniabot niya ang perlas na kwintas na sinuot niya. Ang kwintas na binigay sa kanya ng kanyang asawa. Ito, ibigay mo to sa lola mo. Sabihin mo sa kanya, tapos na ang laban? Naiwan na magkayakap si Bella at Xander sa gitna ng courtroom. Ang maskara tuluyan na ngang natanggal.
Wala ng kargador, wala ng bilyonaryo, dalawang pusong malaya na sa wakas. Ang buong courtroom ay binalot na nakabibinging katahimikan nang tumayo ang matandang foreman na si Mang Ambo. Hawak niya ang isang kupas at bagyang naninilaw na sobre. Sa loob nito ay isang huling sulat mula ni Marlita, ang nanay ni Bella, na isinulat niya bago siya tuluyang bawian ng buhay 10 taon nang nakalilipas. Ito po ang katotohanang pilit ibinaon ng pamilya Villarasa, wika ni Mang Ambo. Ang boses ay nanginginig sa katandaan at pagsisisi. Di lang basta manggagawa si Marlita. Siya ang nagligtas sa buhay ng yumaong Don Alexander II, ang ama ni Xander, noong nagkaroon ng pagsabog sa main plant. Napatayo si Doña Victoria. Anong kasinungalingan to? Ang asawa ko'y namatay sa sakit sa puso. Hindi po, Doña. Pagpapatuloy ni Mang Ambo. Nakaligtas ang Don sa pagsabog dahil tinulak siya ni Marlita palabas ng gusali, pero ang kapalit ay ang pagkakalanghap ni Marlita na nakakalasong usok na sumira sa kanyang mga bato. Ang Don mismo ang nag-utos na ibigay ang lupang kinatitirikan ng palengke sa pamilya ni Marlita bilang pasasalamat. Pero nung mamatay ang Don, hinarang niya ang papeles at pinalabas na utang lang ang lahat. Binasa ng hukom ang sulat. Doon nakasaad ang huling hiling ni Marlita. Hindi pera, hindi yaman, kundi kaligtasan ng kanyang anak na si Bella at ang hiling na sana huwag magtanim ng galit ang mga Villaraza sa kanya. Napatingin si Xander sa kanyang ina. Ma, niligtas ni Nanay Marlita si Papa at sa halip pasalamatan siya, pinahirapan ninyong anak niya? Sa unang pagkakataon, ang mapagmataas na mukha ni Doña Victoria ay nalamuyot. Ang kanyang mga labi nanginginig. Ang alaala ng kanyang asawa, ang tanging taong tunay niyang minahal ay biglang nagbalik. Naalala niya kung gaano kapursigido ang Don na protektahan ang isang partikular na pamilya sa San Jose bago pa ito pumanaw. Hindi ko alam. Akala ko ginagamit lang yung asawa ko para makakuha ng pera, bulong ng Donya, habang unti-unting napapaupo sa kanyang upuan. Ang matigas na kuta ng pride ay tila gumuho sa isang iglap. Humarap si Bella sa Donya. Wala nang galit sa kanyang tinig, tanging pagod at malalim na lungkot. Doña Victoria, hindi kailanman naging pera ang habol namin. Ang gusto lang namin kilalanin ang sakripisyo ng nanay ko, na hindi siya basta mamamatay na parang basura sa kumpanya ninyo. Namatay siya ng may dangal. Lumapit si Xander kay Bella at hinawakan ang kamay nito. Ngayon alam na ng lahat ang totoo. Hindi lang tayo basta nagmamahalan, Bella. Ang mga pamilya natin ay nakatali na sa isa't isa bago pa man tayo ipinanganak. Naglabas na ng desisyon ng korte. Pinag-utos ang agarang pagbabalik ng lahat ng ari-arian sa pamilya ni Nabela at ang pagbabayad ng dambuhalang danyos para sa lahat ng taon ng paghihirap nila. Ngunit higit sa pera, ang pinakamalaking tagumpay ay nandahan-dahang lumapit si Doña Victoria kay Bella. Hindi ito humingi ng tawad ng direkta, pero iniabot niya ang perlas ng kwintas sa suot niya. Ang kwintas na binigay sa kanya ng kanyang asawa. Ito, ibigay mo to sa lola mo. Sabihin mo sa kanya, tapos na ang laban? Naiwang magkayakap si Bella at Xander sa gitna ng courtroom. Ang maskara tuluyan nang natanggal. Wala nang kargador, wala nang bilyonaryo. Dalawang pusong malaya na sa wakas. Pagkatapos na makasaysayang desisyon sa korte, hindi naging madali ang sumunod na mga araw. Ngunit ito ang pinakamasaya sa buhay ni Bella. Ang palengke ng San Jose, di na isang lugar ng takot at demolisyon. Sa tulong ni Xander, ang pwesto ni Bella naging sentro ng isang modernong kooperatiba para sa mga lokal na magsasaka at tendera. Apo, tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Hindi ko akalain na makikita kitang ganito kakinang. Nakangiting wika ni Lola habang inaayos ang buhok ni Bella. Nakasuot si Bella na isang simpleng puting bestido. Ngayon, gaganapin ang muling pagbubukas ng palengke na binigyan ng iyong bagong pangalan, Marlita's Garden Market. Ito ang paraan ni Xander para bigyang pugay ang ina ni Bella. Lord, kahit ano pa ang suot ko, tindera pa rin ako ng gulay sa puso ko. Biro ni Bella pero di maikakaila ang kislap sa kanyang mga mata. Ang arthritis ni Lola Piña ay unti-unti na rin gumagaling dahil sa pinakamagaling na doktor na kinuha ni Xander para sa kanya. Sa labas ng kanilang pwesto, naroon si Xander. Wala na ang kanyang lumang t-shirt, nakasuot siya ng isang formal na polo, ngunit ang mga manggas nakatupi pa rin. Isang senyales na kahit bilyonaryo na siyang muli, hindi niya kinalimutan ng pagiging kargador.
Ready ka na ba, boss? Tanong ni Xander nang lumabas si Bella. Boss ka dyan. Baka gusto mong buhatin mo muna itong mga basket bago tayo mag-ribbon cutting. Tawa ni Bella. Kahit habang buhay pa kitang buhatin, gagawin ko. Sagot ni Xander sabay kindat. Ngunit ang pinakamalaking gulat ng lahat ay nang dumating ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Buwaba si Doña Victoria. Sa pagkakataong to, wala ang kanyang matapobreng tingin. Lumapit siya kay Bella at iniabot ang isang malaking donasyon para sa kooperatiba ng palengke. Ito ay mula sa kumpanya, bilang pagkilala sa tunay na may-ari ng lupang ito. Seryosong sabi ni Doña Victoria. Tumingin siya kay Bella at sa unang pagkakataon, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Alexander told me, you refused my money before, and I respect that. But the spirit of your mother, Bella, and the stubbornness of my husband. Salamat po, Doña Victoria. Hindi namin po kailangan ng pera pero ang pagkilala niyo sa nanay ko, sapat na. Sagot ni Bella. Nagkamay ang dalawang babae, isang simbolo ng pagtatapos ng dekadang puno ng puot. Ang kintab ng mansyon at ang alikabok ng palengke ay sa wakas nagtagpo sa gitna ng pagpapatawad. Habang nagpuputol ng ribbon ang buong San Jose ay nagdiwang. Ang mga kargador, tindera at mamimili ay nagsama-sama sa isang malaking salo-salo. Sa ilalim ng makulay na banderitas, naramdaman ni Bella na sa wakas, ang hustisyang ipinagkait sa kanyang ina ay nakamit na. Bella, bulong ni Xander habang pinapanood nila ang saya ng mga tao. May isang bagay akong gustong itama. Ano yon? Ang apelido mo. Masyadong mahaba ang Bella ng San Jose. Mas magandang pakinggan ang Bella Villarasa. Namala si Bella. Hambog ka pa rin, Xander. Pero mahal mo naman. Tawa ng lalaki. Ang lahat ay tila ayos na. Ang mali ay naitama na. Ang sugat ay naghilom na at ang bakas ay puno na ng pag-asa. Ang kalsada patungo sa lumang simbahan ng San Jose na babalot ng mga sariwang bulaklak, hindi mula sa mamahaling florist kundi mga piling bulaklak mula sa mga tuma na inialay ng mga kapatindera ni Bella. Ito ang kasalang pinakahintay ng buong bayan, ang pag-iisang dibdib ng reyna ng gulay at ng prinsipe ng palengke. Sa labas ng simbahan, nakatigan ang isang pamilyar na kariton, ngunit sa pagkakataong ito puno ito ng puting rosas. Doon naghihintay si Xander na napakakisig sa kanyang barong Tagalog na gawa sa pinakamahusay na pinya. Hindi siya nakasakay sa luxury car. Mas pinili niyang maglakad patungo sa altar, gaya ng paglalakad niya noon habang pasa ng mga sako ng patatas. Kinakabahan ka ba, kargador? Biro ni Mang Kanor habang tinatabihan ng lalaki. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito, Mang Kanor. Mas madali pang pagbuhat ng 10 sako kaysa maghintay ng pagbukas sa pintong yan. Tawa ni Xander, pero bakas ang panginig sa kanyang mga kamay. Nang tumunog ang kampana, bumukas ang dambuhalang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Doon nakatayo si Bella. Napakaganda niya sa kanyang wedding gown na may disenyo ng mga bordadong dahon at baging, simbolo ng kanyang pinagmulan. Sa kanyang leeg, kumikinang ang perlas na binigay ni Doña Victoria at sa kanyang mga kamay, isang bouquet ng mga ligaw na bulaklak. Sa tabi niya, dahan-dahang naglalakad si Lola Pinyang na ngayon tuwid na ang tindig, bakas ang labis na kagalakan. At sa kabilang panig, isang sorpresa para sa lahat, si Doña Victoria na siya mismong umalalay kay Bella patungo sa altar. Isang pagkilala na tinatanggap niya ang dalaga bilang sa isang tagapagmana sa puso ng kanyang anak. Xander, bulong ni Bella nang magtagpo ang kanilang mga mata sa harapan ng pari. Bella, mula sa unang araw na sinigawan mo ko, dahil sa natapong kamatis, alam ko, ikaw ang kukuha sa lahat ng shares ng buhay ko. Panimula ni Xander sa kanyang vows. Hindi ko kailangan ng korona o ng kumpanya. Ang kailangan ko lang ay makasama kang magtinda, magpuyat at bumuo ng pangarap sa gitna ng ingin ng palengke. Ikaw ang aking pinakamahalagang kargamento at hindi kita bibitawan. Tumulo ang luha ni Bella habang nakangiti. Hambog ka pa rin hanggang ngayon. Pero salamat, Xander. Salamat dahil tinuruan mo kong hindi lahat ng mayaman ay kaaway. At di lahat ng kargador ay hamak lamang. Ikaw ang nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa taong handang manatili sa tabi mo kahit amoy araw ka na. Matapos ang matamis na I do at ang hiyawan ng Kiss the Bride, lumabas ang mag-asawa sa simbahan.
Sa labas, imbes na rice greens, ang mga kargador ay naghahagis ng mga talulot ng rosas habang itinataas ang kanilang mga basket sa ere bilang pagpupugay. Ang resepsyon ay ginanap na sa mismong Marlitas Garden Market. May lechon, may sari-saring kakanin at higit sa lahat, may saging na saba. Ang pagkaing naging saksi sa kanilang unang paglalapit. Doon, sa gitna ng sayawan at ng tawanan, napatunayan ng lahat na ang pag-ibig ay walang pinipiling antas. Oo, Miss Villarasa, handa ka na ba sa ating honeymoon? Bulong ni Xander habang sinasayaw si Bella sa ilalim ng mga bituin. Saan tayo pupunta? Sa Paris? Sa Maldives? Biro ni Bella. Mas maganda roon. Sa tumana ni Lola, doon tayo magsisimula ng ating sariling paraiso, kindat ni Xander. Sa huling sulyap ni Bella sa langit, tila nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang nanay Marlita. Payapa na ang lahat. Ang supladang tindera ay nahanap na ang kanyang kargador at ang kargador ay nahanap na ang kanyang tahanan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating maingay at magulong palengke ng San Jose ay isa na ngayong modernong eco market na dinadayo ng mga turista. Ngunit sa kabila ng pag-unlad, nanatili ang gestap ng pagiging simple sa puso ni Nabella at Xander. Sa malawak na tumana na dating pag-aari ni Lola Pinyang, isang puting pansyon na may malaking garden ang nakatayo. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Bella habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ngunit sa kanyang tabi, hindi na lamang si Xander ang naroon. Papa, Papa, look! I got a big tomato! Sigaw ng isang 4 na taong gulang na batang lalaki na kawangis ni Xander. Siya si Alexander A.J. Villaraza, the Fourth. Bitbit ng bata ang isang basket na maliit. Suot ang kanyang mini apron. Tulad ng kanyang ama noon, mahilig din tong maglaro sa putikan at tumulong sa pag-aani. Wow, AJ! Napakalaki niyan! Mana ka talaga sa mommy Bella mo. Mahusay pumili ng dekalidad na paninda. Tawa ni Xander habang binubuhat ang anak at isinasakay sa kanyang matipunong balikat. Lumapit si Xander kay Bella at tinalikan ito sa noo. Oh, kamusta ang ating munting prinsesa sa loob? Hindi ba siya malikot? Nako, Xander, mukhang kargador din ng susunod nating anak. Ang lakas sumipa, parang nagbubuhat na ng sako sa loob eh. Biro ni Bella habang nakangiti. Sakto, dumating ang isang itim na sasakyan. Buwaba si Doña Victoria na ngayon ay mas kilala na bilang Lola Vicky. May dala siyang mga mamahaling laruan at damit para sa mga apo. Don't let AJ stay under the sun for too long, Alexander. Baka mangitim ang kutis Villaraza niya, sita ng Donya. Pero may kasama na tong tawa at paglalambing. Nilapitan niya si Bella at tinawakan ng kamay nito. How are you, Bella? I bought some vitamins for you. Ayos lang po, ma. Salamat po. Sagot ni Bella. Sinong mag-aakala na ang matapobreng Donya ay magiging katawang niya na ngayon sa pag-alaga ng pamilya? Habang lumulubog ang araw, pinapanood nila ang buong tumana. Ang lupa na dati itigang at puno ng luha, hitik na ngayon sa bunga. Ang pamilya ni Nabella at Xander ay hindi na lamang basta yumaman sa pera. Yumaman sila sa respeto, sa kapatawaran at sa tunay na pag-ibig. Salamat, Xander, bulong ni Bella habang nakasandal sa balikat ng asawa. Salamat din, Bella. Nang dahil sa iyo nahanap ko ang pinakamagandang pwesto sa mundo, sa tabi mo at ng ating mga anak. Sagot ni Xander. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, narinig ang tawanan ng mag-anak. Ang kwento ng kargador at ng tindera ay hindi natapos sa kasalan. Ito ay nagpatuloy sa bawat butil ng pawis at bawat ngiti ng kanilang mga anak. Ang tunay na yaman ay hindi kailanman mananakaw ng anumang kapangyarihan.